sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Presidential son na si Vincent Bini Marcos itinalagang special assistant sa opisina ng kanyang tiyuhin na si House Speaker Martin Romualdez. Hataw Balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nanindigan na hindi papayag na lilitisi ng isang dayuhang hukuman. Hataw Balita. Alinsunod sa panawagan ni DILG Secretary Benhur Abalos na internal cleansing sa pambansang pulisya, 10 senior police officials na lang ang hindi pa nagsusubite ng courtesy resignation. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maaari nang suspindihin ang implementasyon ng pagtaas ng rate hike sa PhilHealth kung maisa sa batas ang House Bill number 6772. Hataw Balita. Philippine National Police iimbestigahan kung bakit nagkaroon ng akses sa baril ng kanyang amang pulis ang batang nasawi matapos aksidenteng mabaril ang kanyang sarili sa Bulacan kamakailan. Hataw Balita. At mga kumpanya ng langis muling magpapatupad ng taas presyo sa produktong petrolyo ngayong araw, January 30. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, itinalagang special assistant sa opisina ng kanyang tiyuhin na si House Speaker Martin Romualdez ang presidential son na si Vincent Bini Marcos. Ayon ito kay House Minority Leader at for Peace Party List Representative Marcelino Libanan. Ang pahayag ni Libanan ay kasunod ng mga ipinost niya sa social media kung saan makikitang nakikibahagi ang bunsong anak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pulong ng ilang mga mambabatas. Bago naging congressman ang panganay na anak ng Pangulo na si Ferdinand Alexander Sandro Marcos, nagtrabaho rin ito sa opisina ng kanyang tiyuhin na nooy majority leader ng Kamara. Hataw Balita. Nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi papayag na lilitisi ng isang dayuhang hukuman. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Harry Roque, walang pakialam si Duterte sa desisyon ng International Criminal Court o ICC na ituloy ang investigasyon sa war on drugs ng Pilipinas sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pakinggan po natin si Attorney Harry Roque. Walang pakialam si Presidente Duterte doon sa naging desisyon. Bakit? Kasi sa mulat-mula, sinasabi na niya, hindi siya papayag na litisin ng mga dayuhan. Ang Pilipinas ay isang soberenya at independenteng bansa. Dahil siya ay soberenya, lahat ng krimen na nangyayari sa Pilipinas, tanging mga Pilipino lamang ang maglitis, tanging mga Pilipinong hukuman lang ang maglitis. Dagdag pa ni Roque, hindi na dapat makikialam ang ICC sa Pilipinas dahil mayroon tayong sariling mga hukuman. Ito rin ang paniniwala ng kasalukuyang administrasyon. Sinabi ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla na gumagana ang ating justice system. Mayroong nangyayaring domestic investigation o inimbestigahan ng pamahalaan ng mga krimeng nangyayari sa loob ng bansa at pinoprosecute. Kaya hindi dapat manghihimasok ang ICC sa Pilipinas, lalo na hindi anya tayo kasapi rito. Noong nakarang linggo, inihayag ng ICC na pinayagan ng kanilang pre-trial chamber na ituloy ang pag-iimbestiga sa war on drugs ng Pilipinas kung saan libo-libo ang namatay. Hataw Balita. 10 senior police officials na lang ang hindi pa nagsusubite ng courtesy resignation alinsunod sa panawagan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos na internal cleansing sa pambansang pulisya. 3 rito ay may ranggong general at 7 ay may ranggong koronel. Bukas na January 31 ang deadline ng paghahain ng courtesy resignation. Kasunod nito ay mag-uumpisa na ang assessment at evaluation kung alin sa mga courtesy resignation ang tatanggapin. Hataw Balita. Maaari nang suspindihin ng Pangulo ang implementasyon ng pagtaas ng rate hike sa PhilHealth kung maisa sa batas ang House Bill number 6772.
Isang amendment ito sa Republic Act No. 11223 o ang Universal Healthcare Act. Sa ilalim kasi ng Universal Healthcare Act, magkakaroon ng pagtaas sa contributions mula 4 hanggang 4.5% ngayong taon. Patuloy naman itong tataas sa taong 2025 ng 5%. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, inihain nila ang nasabing batas upang mapagaan ang pasanin ng ating mga kababayan, lalo na ang mga manggagawa. Base sa inihaing batas, maaaring suspindihin ng Pangulo at i-adjust ang implementasyon ng pagtaas ng premium rate sa gitna ng kalamidad o kung kakailanganin ito ng taong bayan. Si House Speaker Romualdez ang siyang may akda ng nasabing panukala kasama ang iba pang mga mambabatas sa Kongreso. Ayon sa may akda ng House Bill No. 6672, madaragdagan lamang ang gastusin ng mga PhilHealth contributors kung ipagpapatuloy ang pataas ng monthly rates nito, lalo na't ramdam pa rin ng ilan ang epekto ng pandemya. Dagdag pa ng mga ito kung matutuloy ang suspensyon sa PhilHealth rate hike, nasa 50 pesos ang maaaring matipid ng mga kontributor. Hataw Balita. Nakaburol na sa kanilang bahay sa Las Piñas City ang mga labi ni Jolie B. Ranara o ang OFW na ginahasa, pinatay at sinunog sa Kuwait. Sa isang Twitter post, ibinahagi ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Susan Toots Ople ang ilang larawan ng kanyang pagbisita sa Lamay. Sinabi nito na nagdadalamhati siya sa pagkamatay ng OFW at mananaig-an niya ang hustisya. Biyernes, January 27, nang dumating ang labi ni Ranara mula sa Kuwait. Isinailalim muna ito ng National Bureau of Investigation o NBI sa autopsy bago ang burol. Naaresto na ng Kuwaiti officials ang 17 taong gulang na anak ng employer ni Ranara na primary suspect sa krimen. Nagpadala na ng fact-finding team ang DMW sa Kuwait para imbestigahan ang kaso. Hataw Balita. Sa ating COVID-19 update, wala pang tiyak na deklarasyon ng World Health Organization kung tuluyan na bang tatanggalin ang COVID-19 public emergency. Pero sa nakaraang linggo, inihayag ng WHO ang pagkabahala nito sa tumataas na bilang ng global COVID-19 deaths. Habang hinihintay pa ang opisyal na anunsyo ng WHO, tiniyak ng Department of Health na ipagpapatuloy nito ang umiiral na protocol sa bansa. At kahit alisin man ang COVID-19 bilang public health emergency, ayon sa kagawaran ay lalo pang paigtingin ang surveillance at monitoring efforts ito upang maiwasang maibalik ang COVID-19 situation sa bansa sa kasagsagan ng pandemya. Pakinggan po natin ang pahayag ni DOH-OIC Undersecretary Maria Rosario Berhere. We are quite confident as of this time compared to 2 years ago when we were starting off to respond to this pandemic in terms of our healthcare utilization. Because alam natin, ang ating mga ospital ngayon ay mas handa, ang ating mga ospital ngayon ay mas may kapasidad para rumisponde, katulad ng mga nangyayari sa atin ngayon kung saan nakikita natin very manageable ang mga admissions natin sa ating mga ospital. Ayon pa sa DOH, manageable na ang COVID-19 situation sa bansa. Hindi na rin ganun kataas ang bilang ng mga pasyenteng dinadala sa ospital na mayroong severe infection. Gayunpaman, paalala ng DOH na huwag pa rin maging kumpiyansa at patuloy na mag-ingat upang hindi mahawaan ng virus. Hataw Balita. Sa ikatlong sunod na araw, mas mababa sa 200 ang mga bagong kaso ng COVID-19 na naitala sa Pilipinas. Sa datos ng Department of Health o DOH, 166 ang bilang ng mga nadagdag nitong linggo, January 29. Ang total COVID-19 cases sa bansa ay umabot na sa 4,072,911. Dahil sa patuloy na pagbaba ng mga naitatalang bagong kaso, mas mababa na sa 10,000 ang active cases, 2.3% ang nationwide positivity rate. Samantala, 10 naman ang mga nadagdag sa bilang ng mga nasawi, habang 113 ang mga bagong gumaling. Sa kabuuan, 65,767 ang total deaths, habang ang total recoveries ay 3,997,162.
At sa ating ulat panahon, sa kasalukuyan po ang malakas na northeast monsoon o hanging amihan ang patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, kaya maasahan pa rin ang makulimlim na panahon na may pag-ulan. Samantalang shear line naman ay umaabot na sa malaking bahagi ng Visayas. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Eastern Visayas, Central Visayas, Misamis Oriental, Caraga at Davao Oriental ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa shear line. Sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, maasahan naman pong maulap na kalangitan na may pag-ulan dahil po sa hanging amihan o northeast monsoon. Samantala, makararanas naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan dahil pa rin sa hanging amihan. Sa nalalabing bahagi ng bansa naman, maasahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa shear line o localized thunderstorm. Manatiling alerto po sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasangbahay. Ang agwat ng temperatura para po sa Lawag ay maglalaro mula 21 hanggang 28 degrees Celsius, sa Tugigaraw mula 18 hanggang 24 degrees Celsius, sa Baguio City naman ay mula 12 to 22 degrees Celsius, sa Metro Manila 22 to 29 degrees Celsius, sa Tagaytay mula 18 to 27 degrees Celsius, at sa Legazpi City mula 23 hanggang 26 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, asahan po natin na maglalaro ang temperatura mula 25 to 31 degrees Celsius, sa Tacloban 24 to 27 degrees Celsius, 24 to 29 sa Cagayan de Oro area, sa Cebu 24 to 28 degrees Celsius, sa Iloilo 23 to 27 degrees Celsius, 24 to 32 sa Davao City area, at sa Zamboanga mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa kasalukuyan, meron po tayong nakataas na gale warning sa mga baybay ng Batanes, Cagayan, kabilang po ang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Quezon, kabilang po ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, at Anduanes, Burias Island, Eastern Coast of Albay, Eastern Coast of Sorsogon, Northern Samar, Eastern Coast ng Eastern Samar, Eastern Coast ng Dinagat Islands, Eastern Coast ng Siargao, at Bukas Grande Islands. Gayun din ang sitwasyon sa mga baybay ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, kabilang na po ang Lubang Island, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, kabilang na ang Cuyo, at Kalayaan Islands, Antique, Caluyo. Ang araw po ay sisikat alas 6:25 ng umaga. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, hanggang Marso 23 lamang ang deadline sa pagtanggap ng LTFRB para sa mga traditional jeep sa mga probinsya na nais sumali sa modernization program, at hanggang April 30, 2023 para sa mga traditional jeep sa Metro Manila. Iginit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi na dapat pang patagalin ang implementasyon ng modernization program ng pamahalaan. Nakatakdang mapaso ang prangkisa ng mga tradisyonal na jeep sa mga probinsya sa March 31, habang sa last working day naman ng Abril ngayong taon sa National Capital Region. Ibig sabihin, simula Marso at Abril, hindi na papayagang mamasada ang mga tradisyonal na jeep. Gayunman, patuloy pang pinag-aaralan ng Regulatory Board ang hinaing ng mga transport group na i-extend ang prangkisa ng mga traditional jeepney. Pero ayon kay LTFRB Chairman Chopilo Guadis III, tanging ang mga tradisyonal na jeep lamang na nakapag-apply na ng extension ng prangkisa ang maaaring payagan ng board. Pakinggan po natin si LTFRB Chairman Teopilo Guadis III. Ang trend ho ng board ngayon is yung mga nakapag-apply na. Although hindi pa approved, we are inclined to grant the request for extension. Pero yung hindi ho nakapag-apply, we're sorry to say that their franchise would have to end ng March and April of this year.
Ayon pa sa LTFRB, tanging ang mga modernized jeepney na lang ang bibiyahe sa mga kalsada paglagpas ng itinakdang deadline. Sa pagtaya ng LTFRB, nasa 50% na ng unit ng jeep sa Metro Manila ang modernized na. Sa ngayon, mayroon anilang ibinibigay na loan ng Development Bank of the Philippines at Land Bank of the Philippines para sa mga operator na nagnanais palitan ng modern jeepney ang kanilang mga lumang jeep. Hataw Balita. Humigit kumulang 50% ng mga guro ang may pagkakautang sa GSIS at iba pang private institutions ayon sa chairperson ng Alliance of Concerned Teachers na si Vladimir Queta. Malaking pahirap anya ito para sa mga guro dahil mababa na nga ang sweldo at kapos sa benepisyo, dagdag pa ang utang na kailangang bayaran. Kaya nais ng grupo na madagdagan pa ng benepisyo ang mga guro at mabawasan ng oras sa pagtuturo. Nais naman ng senadora na si Ramon Bong Revilla na amyendahan ang Republic Act No. 4670 o Magna Carta for Public School Teacher. Ilan sa mga mungkahi ng amyenda ang maikling oras ng pagtuturo, proteksyon sa mga empleyadong nasa probationary status, pagkaltas ng sweldo at dagdag benepisyo sa kalusugan. Hataw Balita. 41 pasahero at 5 tripulante ng isang motorbangka ang nasagip ng Philippine Coast Guard sa Barangay Salang sa bayan ng Balabac, Palawan kahapon. Ayon sa PCG, nasira ang bangka at lumubog ang kalahati nito dahil sa hampas ng malalakas na alon habang patungo ito sa Buliluyan. Binigyan ng atensyong medikal at iba pang tulong ang mga nasagip. Hataw Balita. Oy, abiso po sa ating mga motorista dahil muling magpapatupad ng taas presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong araw, January 30. Tinatayang 85 centavos hanggang 1 peso and 15 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos sa gasolina. Habang 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos naman sa kerosina. Ayon sa oil industry players, ang pagtaas ng konsumo ng langis ng China ang dahilan ng oil price hike. Hataw Balita. Iimbestigahan ng Philippine National Police kung bakit nagkaroon ng akses sa baril ng kanyang amang pulis, ang batang nasawi, matapos aksidenteng mabaril ang kanyang sarili sa Bulacan kamakailan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Red Maranan, tinitingnan ng pulisya kung totoong na-secure ng kanyang ama ang kanyang barila. Dagdag pa ni Maranan, dapat magsilbing aral ang nangyaring insidente sa mga kapulisan at publiko upang sundin ang mga panuntunan sa ligtas na pagtatago ng baril. Nangyari ang insidente noong January 26, 2023 sa loob ng paaralan ng bata sa San Jose del Monte, Bulacan. Dinala nito ang 9mm Beretta service firearm ng kanyang ama at habang nilalaro ito ay biglang pumutok ang baril at tumama sa kanyang baba. Hataw Balita. Oras 28 minuto makalipas po ang ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas, magiging pinakaunang agrovoltaic solar power plant kapag naitayo sa probinsya ng Jensan na magbibigay ng dagdag na enerhiya at trabaho sa mga taga-Jensan. Si Ryan Salatandol humahataw. Hataw Balita. Itatayo ang pinakaunang agrovoltaic solar power plant sa Pilipinas sa General Santos City na inaasahang magbibigay ng dagdag na supply ng kuryente sa buong probinsya. Inilunsad ng Embrace Nature Power Corporation at Sanseco ang solar power plant na kayang mag-produce ng 150 megawatts ng enerhiya. Ito ay itatayo sa 159 hektarya ng lupain sa Purok Nopol, Guadalupe, Barangay Mabuhay, Conel, General Santos City. This project is very important because there are many provinces, especially the island provinces like Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, where we experience every day
not just once in a while, power outages, brownouts, blackouts on daily basis because of the lack of power. January 28 ng taong kasalukuyan nang idinaos ang groundbreaking ceremony ng 16 billion project ng nasabing power plant at pinangunahan ng Chief Executive Officer o CEO ng Embrace Nature Power Corporation na si Ginang Yam Amante at kasama ang ilang mga opisyal ng pamahalaan sa General Santos. And today, we are breaking ground on a project that will harness the power of the sun to generate electricity for our agricultural activity, for our homes, our businesses, and the entire community. Ayon kay Ginang Amante, naiiba ang solar power plant na ito dahil hindi lang solar power ang may puproduce sa lupain kundi kasama pa dito ang agri-production ng mga pananim na pwedeng maging dagdag pagkakitaan sa mga magsasaka sa lugar dahil sa ilalim ng mga solar panels ay pwedeng magtanim ng iba't ibang mga gulay na pwedeng ibenta. You imagine the design is 2 meters high will be the solar panels and the underground will be the agricultural activity. So we can plant all organic. So this will be a hub for tourism, ma'am. Masaya naman ang mga residente sa lugar dahil bukod sa solar energy na makakatulong makapagpababa ng bayarin sa kuryente ay makapagdadagdag ito ng trabaho sa mga mamamayan sa lugar. We will employ Filipinos, even seniors. Seniors can work with our agricultural farm. Sa katunayan, tumanggap na ang kumpanya ng mahigit sa 200 empleyado at inaasahang madaragdagan pa ang employment rate sa nasabing lugar. Malaking tulong din ito upang maging maunlad ang Barangay Conel at ang lungsod ng Jensan dahil inaasahan na mas malaki ang papasok na income galing sa ipapatayong agrivoltaic solar power plant. We will be contributing 229 million on our first year taxation to the city of General Santos. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita. Tuloy-tuloy ang pagtulong ng Department of Agriculture Western Visayas sa kasalukuyang kampanya ng rehiyon kontra African Swine Fever o ASF. Nagbigay ang ahensya ng disinfection vehicle kontra ASF virus sa Aklan Provincial Veterinary Office. Ito ay malaking tulong lalo na sa mga border checkpoint sa pagkontrol ng pagkalat ng ASF sa probinsya. Magagamit din ang disinfection vehicle sa iba pang animal disease prevention and control programs. Samantala, tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng DA ng financial assistance sa mga hog raisers sa Iloilo, lalo na sa mga bayan na apektado ng ASF. Sa San Miguel at Leganes, Iloilo, nasa 1,448,000 cash assistance na ang naipagkaloob ng ahensya. Ang mga hog raisers ay nakatanggap din ng tig-300 packs na feeds. Hataw Balita. Muling nasira ang main transmission ng pipeline ng Masbate Mobo Water District na magdudulot ng 5 araw na walang supply ng tubig sa Masbate City at ang bayan ng Mobo. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. 5 araw na makakaranas ng kawalan ng supply ng tubig ang mga residente sa bayan ng Mobo at siyudad ng Masbate. Bunsod ito ng pagkasira na naman ng main transmission pipeline ng Masbate Mobo Water District na natamaan ng malaking punong kahoy na tinangay sa pagragasan ng tubig sa Bañadero River. Tinatayang 32 meters ang sukat ng damage sa tubo na kailangan ng palitan ng panibago upang muli makapag-operate ang water district. Ginagawa na naman ang paraan ng MMWD ang naturang problema. Kaugnay nito, nagpautos na ang lokal na pamahalaan ng Masbate City sa City Risk Reduction and Management Office upang makapagrasyon ng tubig sa mga apektadong residente. Humingi na rin ng tulong sa Bureau of Fire Protection o BFP ang local government unit para sa karagdagang supply ng tubig na i-deliver sa mga apektadong Masbateño. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate,
Jerry Galicia, humahataw. Mahigit 17 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nasabat sa isang Nigerian national sa General Trias City, Cavite. Samantala, arestado naman ang isang government employee sa isinagawang canine inspection sa Batangas Port. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Bandang alas 9 ng umaga nitong Sabado, January 28, nang magsagawa ng drug bypass operation ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isang subdivision sa Barangay Biklatan, General Trias City, Cavite. Sa nasabing operasyon, arestado ang isang Nigerian national na kinilalang si Ebuka Esike. Nakumpiska sa suspect ang nasa 2.5 kilograms ang ininalang shabu na may tinatayang halaga na mahigit 17.2 million pesos. May nakumpiska ring timbangan, laptop, cellphones at mga identification card. Samantala, isang government employee naman ang naaresto habang nagsasagwa ng canine inspection ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Batangas Ports alas 10 ng umaga noong Sabado, January 28. Kinilala ang suspect na si Torio Adonis na nagtatrabaho bilang PhilHealth Admin Officer 3. Nakumpiska sa suspect ang isang pakete ng hininalang shabu na may bigat na 0.5 grams. Sa ngayon ay hawak na ng mga otoridad ang mga naarestong suspect na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. I-reactivate na ng Masbate Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ang mga help desk sa mga pantalan upang labanan ang tumataas na mga kaso ng human trafficking sa isla ng Masbate. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Ngayong pagpasok ng taong 2023, tumaas ang bilang ng mga kaso ng illegal recruitment at human trafficking sa isla ng Masbate. Bagamat nahinto ito ng kasagsagan ng pandemya dahil walang biyahe sa 3 isla ng Masbate. So, ngayon dahil tumataas naman ang cases ng mga trafficking, hindi pa naman talaga natin masabi na trafficking kasi may elemento para masabi mo na trafficking na. Para mga illegal recruitment, nandoon sa illegal recruitment. At ang hindi maganda kasi mga minors sila. So, hindi na talaga pwedeng bumiyahe ang mga minors going outside province na walang proper documents. Buso dito, i-reactivate na ng Masbate PSWDO ang mga help desk sa mga pantalan sa probinsya. Nadagdagan na ang mga pantalan sa isla, kailangan ng karagdagan manpower ng ahensya. Kakatulong man ng PSWDO ang mga local government unit at MSWDO o Municipal Social Welfare Development Office upang tauhan ang mga helpdesk na ilalagay sa mga pantalan. Sa ngayon, isa pa lang ang active na helpdesk ng PSWDO. Ito ang nasa Masbate City Port at isa lang din ang kawani na tumatao rito. Limitado rin kasi ang mga tauhan ng PSWDO kaya kailangan ng tulong ng ibang ahensya ng pamahalaan at non-governmental organization o NGOs sa pag-monitor at pagbabantay sa mga pantalana. So ngayon ang plano ng Masbate ng PS ng PSWD o sa provincial government, i-reactivate namin ngayon yung mga help desk na dati na namin medyo naglaylo na, no? So I think we will start from here kasi meron na tayong marami na tayong port ngayon na nag-open, di ba? Yung Mobo. Itong Mobo, ang dami daw nakakalusot yan. Yung hindi nakalusot dito, doon naglulusot sa Mobo. So ito yung target muna namin, yung Mobo Port. Magsasagawa naman ang PSWDO sa susunod na buwan ng re-reorientation sa Republic Act 10364 o ang Expanded Anti-Human Trafficking Law sa mga ahensya ng pamahalaan at iba't ibang samahan. Maging ang mga porter, baggage boy, driver at dispatcher ng van ay sasailalim din sa dialogo upang sa pinanggagalingan palang naliblib na lugar ay matiyak na may sapat na dokumento ang isang pasahero lalo na ang menor de edad. Naghihintay na lamang ng sapat na pondo mula sa pamahalang palalawigan ng PSWDO
para masakatuparan naturang hakbang. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Lalaking may dalang baril arestado sa isinagawang Commission on Election o COMELEC checkpoint sa bayan ng Amadeo, Cavite. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Bandang alas 12:05 ng madaling araw nitong linggo, January 29, nang maharang ng mga tauhan ng Amadeo Police at Commission on Election o COMELEC ang isang kotse sa isinasagawang COMELEC checkpoint sa barangay Banay-Banay, Amadeo, Cavite. Ngunit namataan ng mga pulis na may dalang baril ang driver nito, kaya ito pinara ng mga otoridad. Kinilala ang suspect na si Mayako Sultan Pacasom Jr. at nakumpiska ang isang 9mm pistol at mga bala. Sa ngayon ay hawak na ng Amadeo Cavite Police ang suspect na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Law at COMELEC Omnibus Election Code. Paalala naman ng Cavite Police at COMELEC na mahigpit na ipinatutupad ang gun ban sa ikapitong distrito ng Cavite o ang mga bayan ng Amadeo, Indang, Tansa at lungsod ng 13 Martires dahil sa papalapit na special election sa Pebrero para sa nabakanteng pwesto ni dating Congressman at ngayon Justice Secretary Crispin Boying Remulla. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. La Verdad Christian College sa Apalit binuksan para sa mga blood donor sa Apalit, Pampanga. Si Alexandra Velarde, humahataw. Hataw Balita. Maaga pa lang ay nakapila na ang ilang mga blood donor candidate upang magpalista sa mass bloodletting na muling isinagawa sa La Verdad Christian College Library sa Apalit, Pampanga, matapos matigil ng mahigit 3 taon dahil sa pandemya. Naghandog ng Certificate of Appreciation ang Members Church of God International o MCGI para sa mga health agencies sa Pampanga, kagaya ng Rural Health Unit of Apalit o RHU3, Provincial Health Office of Pampanga at ang Lingap Kapatid Department ng Members Church of God International. Kasama rin sa mga pinasalamatan sa nasabing event ang Jose B. Lingad Hospital, Municipal Health Office, Local Government Unit ng Apalit at ang Bible Reader Society. Ayon pa kay Dr. Raycelyn Samonte, hindi lang pangangailangan ng dugo sa JBL Hospital ang matutugunan ng mga ganitong uri ng event, kundi pati na rin ang mga nangangailangan sa Central Luzon. Nakapagtala ang matagumpay na mass bloodletting na ito ng mahigit 70 mga donors. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alexandra Velarde, humahataw. Hataw Balita. Ayan, salamat po sa lahat ng viewers po natin sa ating social media account sa Facebook, sa YouTube at mga nanonood po sa atin sa UNTV 37 at syempre ang mga nakikinig din sa atin sa Radyo La Verdad 1350. Shoutout po sa lahat ng empleyado ng KDR Group of Companies sa mga nakatanggap po ng Loyalty Award, 10 years na po sa kanilang serbisyo at syempre welcome sa magiging unang taon ng mga bagong empleyado. Kasama po dyan si Brad Sam Cute. Ayan, yung pong ating masipag na editor dito po sa Hataw Balita Pilipinas. At ngayong gabi na po, mamayang alas 7 po ng gabi, ang opening po ng mass indoctrination ng MCGI. Kaya kami po ay nag-aanyaya po sa inyo na sana po ay makapanood po kayo at dumalo sa panibagong session po ng mass indoctrination ng MCGI sa official MCGI social media accounts. Mamaya pong alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time. At kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi.
Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit Kapitulo 17, talatang 15. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katwiran. Ako'y masisiyahan pagka bumangon sa iyong wangis. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-30 sa buwan ng Enero 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.